Ang aga namin nagising kasi today na gaganapin yung aming hinihintay na okasyon, which is yung binyag at yung aming kasal sa simbahan. Nag-uusap kami ng aking asawa na dapat aayusin na namin yung bed para later is pipicturean na lang si Indayana para sa kanyang binyag. O diba, chillax lang muna dyan si Indayana sa aming bed. Ganito lang kasimple yung aming table arrangement dito sa bahay. Diba sa Pinas, pag disperas or any occasion is grabe talaga yung pagganap. Dito sa amin is very simple lang. Walang masyadong mga banderitas or abubot na nakasabit. Ganyan lang. And later maglalagay dyan ng simpleng pagkain yung aking binan. Para kahit papano is merong makain yung aming mga bisita na pupunta dito sa aming bahay. At ito pala yung entrance ng aming bahay, which is nilagyan ko dyan ng pangalan ni Indayana. Good morning mga lagan. Sa salon na ako. Pero nakalimutan ko yung panglagay sa buhok ko na binili ng aming maninay kasi siya yung bumili ng decoration sa buhok ko. Yung bell ba na ilalagay sa buhok, nakalimutan ko. So I need to be hurry kasi ang dami naming ganap today. See yung mga langga kasi malapit na ako sa bahay namin. Ito na pala yung aking very simple na look. Hindi talaga ako mahiling maglagay ng maraming abubot sa aking itsura. At kadalasan ganito yung mga makeup style ng mga Romanian dito. Hi! Welcome in Calarash! Pwede din ako isaksak doon. Hindi ko, alala tiyo. Ay! Daisel ko. Oh! I'm very busy preparing my wedding. Wow! This is the Bride. Dumating na rin pala yung mga kaibigan kong Pinay na aking in-invite para sa aming okasyon. Tapos yung aming photographer pala is si Saring Pinay. Recommended ko talaga si Ate Annalisa in case sa mga Pinay dito na may kakaroon ng okasyon just like binyag, kasalan, or any party. Recommended ko si Ate Annalisa kasi super ganda ng kanyang mga kuha. Yung humahawak pala sa aking anak, yan si Ate Precious na kilala dito na taga-benta ng mga Filipino food and super bait din yan. Kahit mga Filipino products pala nagbibenta din siya. At ito na nga sinisimulan na ni Ate Annalisa na picturean yung aming prinsesa. Grabe ang tulos ang balhas ang amon mga bisita kay wala kami di abi aircon sa amon nga balay kag sa sini nga adlaw is grabe gidya ang init especially nga summer na diri kag tanawan ninyo si Indayana di ba? Later pala is pupunta yung aking asawa doon sa bahay ng aming ninong at ninang para sunduin sila at pumunta dito sa aming bahay. At dahil nga nakaalis na yung aking asawa, so nagpalit na ako ng damit at ito pala yung aking very simple na wedding gown. Hindi ako pumili ng wedding gown na mahaba kasi super init and gusto ko yung mga ganitong simplicity ng wedding gown kasi modern na modern yung kanyang datingan. Mga matatamis na pagkain muna yung nilagay nila dito sa mesa. Nagpe-prepare pa kasi sila doon sa kitchen. And later sa reception is madami ding pagkain na inihanda. Thank you, Ate Precious, sapagkat to sa amon nga kasal kag bunyag. Sel, thank you so much. Thank you, madam. Thank you, madam. So, nandito na ako sa room, nagtatago. Kasi dumating na daw yung asawa ko. So, marami silang tradisyon dito. Dumating na nga yung aming mga ninong at ninang, tsaka yung aming mga bisita at meron silang pamahiin na ganito. Ewan ko kung paano ko ito paliwanag sa inyo. Pero yan yung mga nakikita nyo. Binibigyan ako ng aming ninang ng mga regalo. Tapos yung another friend ko rin na si Sis Lorraine, tsaka yung husband niya dumating na rin. Tapos yan naman yung aking napakagandang biyanan. Tapos yung aming ninong doon sa may likod. Ganito pala dito, binibigyan pala ng bana yung asawa ng pera. Marami pa silang mga kaganapan or pamahiin sa kasal kaso nga lang wala na akong video. Pagbaba kasi namin dito sa aming apartment, meron pa silang pagganap doon sa labas which is sumayaw kami. Sad to say nga lang is wala na talaga akong video doon sa baba. Maganda sana doon kung meron akong video para makita nyo yung iba pang tradisyon nila. And super happy ko dyan kasi nga nakakuha ako ng pera sa aking asawa. Tapos meron din pala silang dala na mga awit. Yung anak ko pala is binabantayan siya ng kaibigan ng aking biyanan and that is a good thing. Sabi kasi nila is bawal akong humawak ng aking anak hanggang hindi pa siya nabibinyagan doon sa may simbahan. So, ready na kami para pumunta sa baba at pumunta sa simbahan. Nandito na kami sa simbahan at sinisimulan na ring binyagan yung aking anak. Pero hindi kami dyan kasali ng aking asawa. Tingnan nyo naman, diba, nakaupo na ako doon sa gilid tapos yung aking asawa is nakatayo dito sa likod.
Dito kasi, kung sino yung ninang at ninong nyo sa kasal, sila rin yung magiging ninang at ninong ng inyong mga anak. Sila rin pala yung bumili ng damit ni Indayana para sa kanyang binyag. Kung mapapansin niyo, wala kaming masyadong decoration dito sa simbahan except na lang dyan sa may tubig na nilubluban ni Indayana para sa kanyang binyag. Mostly pala na uma-attend dito sa church mass is yung mga family member tsaka yung malalapit na mga kaibigan. Yung ibang mga bisita is doon na lang nagkikita-kita sa may reception at dahil nga tapos na yung binyag ni Indayana, so kami naman yung sinunod which is yung aming kasal. Nag-start pala yung misa namin ng 4 in the afternoon, tapos yung aming reception naman is 6 in the evening. So, kita-kit sa aming reception.